What's up mga kaibigan, kamusta? Ngayon ay i-recap ko sa inyo ang isang nakakaantig na 2023 American biographical sports drama movie na Air. Noong 1984, ito ay isang maligaya na taon dahil sa maraming di malilimutang mga sandali na nangyayari sa buong mundo. Si Sonny Vaccaro, isang basketball division talent scout sa kumpanya ng sapatos ng Nike ay nahihirapang maghanap ng bagong talent na maaaring magpataas ng reputasyon ng kanilang mga produkto ng sapatos. Bilang pinuno ng isang kumpanya ng sapatos na pang-sports, kinailangan ni Sonny na laging maging matalas sa paghahanap ng mga atleta na may potensyal na umani ng kita. Noong taong iyon, ang mga benta ng basketball shoes ay pinangunahan ng Converse na may 54% ng mga benta sa merkado, na sinundan ng Adidas na may 29% at ang 17% na natitira ay hawak ng Nike. Sinabi ni Howard White, ang pinuno ng Nike Basketball Shoe Division, na noong panahong iyon, ang Adidas ay umuusbong sa mga kabataang Amerikano dahil ito ay malawakang ginagamit ng mga bagong rapper, habang ang Converse mismo ay naitatag na bilang isang basketball shoe para sa dalawang basketball legends na sina Magic Johnson at Larry Bird, na mga ambasador ng Converse. Ang Nike mismo ay mayroon pa ring pagkakakilanlan bilang isang sapatos na pang-jogging at hindi iyon isang bagay na kumikita, dahil ang mga kabataan ay hindi interesado sa mga sapatos na pantakbo, na nangangahulugang hindi ito sapat upang umani ng kita mula sa mga bagets. Sa kumpanya ng sapatos ng Nike mismo, ang dibisyon ng basketball ang pinakamahirap sa mga tuntunin ng pag-withdraw ng kita. Hindi natuwa si Sonny nang malaman na ang slogan ng kanilang kumpanya, ang Do It, ay hango sa mga huling salita ng death penalty na naghihintay sa mga bumaril na magpapapatay sa kanya. Idinaos ang marketing division meeting sa pangunguna ni Rob Strasser para matukoy kung sinong NBA rookie ang kanilang lalapitan sa taong iyon para maging kanilang bagong ambasador. Ang unang pinili ay si Hakeem Olajuwon, na imposibleng lapitan dahil hindi niya pipiliin ang Nike mismo. Ang susunod na pinili, si Sam Bowie, na nilapitan na ng Converse, pati na rin ang third pick, si Michael Jordan, na malapit sa isang deal sa Adidas. Imposibleng makapag-bargain sila sa ganoong kalaking brand. Samantala, ang fourth pick, si Sam Perkins, ay itinuturing na hindi gaanong photogenic ng koponan. Kaya't ang tanging mga pagpipilian na mayroon sila ay ang ikalimang pick sa 20th pick. Si John Stockton, isang legend ng Utah Jazz, ay maaaring maging opsyon, gayon din ang 76ers legend, si Charles Barkley, ngunit pareho silang may downside na naging dahilan upang hindi sila piliin ng koponan. Walang resulta ang meeting kaya pinili ni Rob na umalis at sinundan ni Sonny. Nauwi ang usapan ng dalawa sa banyo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sonny ang isang pangalan na dapat nilang piliin, na si Michael Jordan, ngunit tinanggihan ni Rob dahil masyadong mahal ang lapitan si Jordan. Ang budget na inihanda ng Nike ay $250,000 lamang, at iyon ay sinadya upang masakop ang tatlong manlalaro. Pagkatapos ay pumunta si Sonny sa opisina ni Phil Knight, ang CEO ng kumpanya ng Nike. Nais niyang kumpirmahin ang budget, ngunit hindi natuwa si Phil na marinig iyon, dahil noong nakaraang taon, ang kumpanya ay nakaranas ng pagbaba ng kita, kaya ang board sa halip ay iminungkahi na buwagin ang basketball division dahil hindi ito nagbigay ng malaking kita sa kumpanya. Sa kabila nito, humingi pa rin si Sonny ng dagdag sa budget para doblehin ang offer na agad namang tinanggihan ni Phil. Nagprotesta si Sonny dahil alam niya kung magkano ang kinita nila sa pagbebenta ng running shoes. Hindi dapat madamot ang kumpanya sa basketball division. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Phil na ang mga tao ay nagsusuot ng mga sapatos na pang-basketball kung gusto nilang maglaro ng basketball, ngunit ang mga sapatos na pantakbo ay maaaring gamitin sa maraming okasyon, kaya mas kumikita ito. Naniniwala pa rin si Sonny na kumikita rin ang basketball, ngunit sa halip ay tumugon si Phil na may nakakainip na pilosopiya tungkol sa pagtakbo. Nagsimula muli ang pagpupulong at naging stagnant na naman. Ipinagpatuloy ni Sonny ang kanyang survey. Naobserbahan pa niya ang mga figure na ambasador para sa mga cereal products at iba pa. Hindi rin niya nakalimutang magtanong sa mga tao tungkol sa mga basketball player na may magandang kinabukasan. Isang gabi sa bahay ni Sonny, sabay-sabay siyang nanonood ng dalawang palabas. Ang una ay isang advertisement para sa isang tennis racket na nagtatampok kay Arthur Ashe bilang ambasador. Ang kumpanya ay gumawa ng isang produkto na inangkop sa karakter ng gumagamit.
Ang pangalawa ay isang video recording ni Michael Jordan nang gumawa siya ng mapagpasyang puntos para sa North Carolina. Parang tinamaan ng kidlat si Sonny. Habang nakakakita ng broadcast, ilang beses niyang inulit ang eksena. Kinabukasan, masigasig na pumunta si Sonny sa opisina ni Rob at ipinakita ang nakita niya kagabi. Walang naramdamang espesyal si Rob tungkol dito, ngunit nagbigay si Sonny ng isa pang punto ng view mula sa kanyang nakita. Sa napakahalagang sandali na iyon, ang bola ay hindi ipinasa kay James Worthy, isang senior player, ngunit sa halip kay Michael Jordan, isang 18 anyos na binatilyo. Nadama ni Sonny na ipinagkatiwala ng coach ang mga mapagpasyang segundo sa isang 18 taong gulang na binatilyo na walang anumang pasanan sa pagsasagawa ng ganoong mahalagang tungkulin. Nakita ni Sonny ang isang aura ng kadakilaan sa batang si Michael Jordan, ang bagay na naging dahilan upang mas determinado siyang i-recruit ito. Gagawin niya ang lahat para mapapirma lang si Michael Jordan at hindi na siya interesado sa 3 pang manlalaro. Mariing tinanggihan ni Rob ang panukala dahil ayaw niyang sumugal sa isang manlalaro lamang. Dapat pa ring ipagkalat ang budget sa 3 manlalaro. Bukod dito, kung gusto nilang mag-alok ng $250,000, makakalaban ito ng Adidas, at mawawala ang pagkakataong makakuha ng ambasador kung lalapit lang sila sa isang manlalaro. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sonny ang kanyang ideya kay Howard White, na nag-aalinlangan din na papayag si Phil sa panukala ni Sonny. Si Sonny mismo ay hindi nag-alala tungkol dito. Ang naisip niya ay kung paano lalapitan si Michael Jordan, na malinaw na nagsabi na siya ay isang fan ng Adidas, at hindi na magbabanggit pa ng isang bagay na magiging hamon sa kanila bago malapitan si Michael Jordan. Ang ahente ni Michael Jordan na si David Falk ay tinawagan ni Sonny pagkatapos, at hiniling na mag-schedule ng isang meeting para kay Michael Jordan. Diniretso siya ni David na hindi ito mangyayari. Si Michael Jordan mismo ang nagsabi sa kanya na ayaw niyang makipagkita sa sinuman mula sa Nike. Sinubukan ni Sonny na paalalahanan si David na ang Adidas ay isang tatak na binuo ng mga Nazi at hindi niya dapat kontratahin ang Killer Generation na tatak ng sapatos kay Michael Jordan. Nairita si David at sa wakas ay nakumpirma kay Sonny na si Michael Jordan ay makikipagkita lamang sa Converse at Adidas, kung saan tatatakan nila ang kasunduan. Nang tanungin tungkol sa pagtagas ng alok, inihayag ni David na ang alok na ibinigay ng Adidas sa ngayon ay nasa $200,000. Naiwan si Sonny sa dilema dahil alam niyang napakalaki ng perang ito para sa isang rookie, ngunit sinabi niya kay Phil na handa niyang ipagsapalaran ang kanyang karera para sa kapakanan ng kasunduan. Inimbitahan ni Sonny si Phil na alalahanin ang kanyang slogan sa unang pagkakataon nung itinayo niya ang kumpanya, at naglakas loob na sumugal at makipagsapalaran. Habang handa ang Adidas at Converse sa opisyal na alok, hindi pa rin ito pinaghandaan ng Nike. Nais ni Phil na makipagkita kay Michael Jordan bago siya makapagbigay ng opisyal na alok, nalabag sa sinabi ni David Falk na tumatanggap lamang sila ng mga kahilingan para sa mga pagpupulong sa mga tatak na nagpadala ng opisyal na alok. Pagkatapos ay pinuntahan ni Sonny si George Raveling, isang basketball coach para sa American Olympic Team na malapit din kay Michael Jordan. Sinabi ni George na sinabi ni Michael Jordan na ayaw niyang sumali sa Nike dahil tila, ang sapatos ay hindi ganoon kaganda, at kahit na ang Nike ay magbigay pa ng bonus na pangarap niyang kotse para sa kasunduan. Ayaw pa rin niyang pumirma ng kontrata sa kanila. Si Michael Jordan ay isang fanboy ng Adidas. Kahit na ang kanyang koponan ay ini-sponsor ng Converse. Magsusuot pa rin siya ng Adidas na sapatos habang nagsasanay, at isusuot lang ang sapatos ng sponsor bago magsimula ang laban. Binanggit ni George na ang may karapatan sa kasunduan ni Jordan ay ang kanyang ina, si Dolores Jordan. Naisipan ni Sonny na dumiretso sa pamilya ni Michael Jordan ngunit nagbabala si George na matatanggal sa trabaho si Sonny kapag gumawa siya ng ganitong unethical act. Naunawaan ni Sonny ang kahihinatnan at isasakripisyo niya ang lahat para maselyuhan ang kasunduan. Pagkatapos ay ipinarating niya ito kay Howard White. Naiintindihan naman niya ang adhikain ni Sonny na kahit pagbawalan niya ito ay ayaw pa rin niyang marinig ito kaya naman hindi na ito pinagbawalan ni Howard, dahil alam niyang alam naman ni Sonny ang kahihinatnan nito. Pumunta si Sonny sa Carolina at tinanggap ng napaka-friendly na ama ni Michael Jordan. Nakita na ang ina ni Michael Jordan ang namamahala sa bahay. Noong mga panahong iyon, hindi pa rin nakikilala ni Sonny si Michael Jordan. Gusto ni Dolores na makumbinsi muna siya ni Sonny.
Sinubukan ni Sonny na baguhin ang paninindigan ni Dolores sa pagsasabing kung si Michael Jordan ay nagselyado ng isang kontrata sa Converse, siya ay isa sa iba pang mahusay na manlalaro na kinontrata ng kumpanya, habang kung siya ay pumirma para sa Adidas, ang kumpanya mismo ay magkakaroon ng malaking isyu pagkatapos ng kamatayan ni Adi Dassler, ngunit kung sumali si Michael Jordan sa Nike, siya ang magiging sentro ng atensyon at espesyal siyang itatrato. Matapos marinig ang paliwanag ni Sonny, galit na galit ang lahat. Napapalakpak at nagmura si David Falk dahil sa walang galang na ugali ni Sonny, kahit sa huli ay naghatid siya ng mensahe mula kay Dolores na handang makipagkita si Michael Jordan sa susunod na Lunes ng gabi. Hindi gaanong galit si Phil sa inasal ni Sonny, na itinuturing niyang tumawid sa posisyon ng CEO. Sa kabila ng galit, hinayaan pa rin niyang si Sonny ang mag-meeting, pero noong mga oras na iyon, ayaw pa rin niyang mag-offer ng official. Pag-iisipan niya at baka kanselahin pa ang meeting, gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Sonny. Nakilala niya tuloy si Rob na excited pa nga na magkita sila ni Michael Jordan. Agad na pumasok si Sonny sa creative room at humingi ng prototype na sapatos na ipagawa para kay Michael Jordan. Hiniling ni Sonny na ang mga sapatos ay dapat na espesyal na idinisenyo na may karisma at katangian ni Michael Jordan at unahin ang aspeto ng disenyo kaysa sa pag-andar. Ang taga-disenyo ay may ilang araw lamang upang makumpleto iyon. Sa wakas ay ginanap ni Michael Jordan ang kanyang unang pakikipagkita sa unang prospective endorser ng kumpanyang Converse. Binigyan siya ng mga impresyon ng Converse advertisement na pinagbibidahan ni Magic Johnson, Larry Bird, at Julius Erving. Nagsimulang maunawaan ni Dolores na ang kanyang anak ay magiging numero 4 lamang sa kumpanya. Naintindihan niya ang huling sinabi ni Sonny sa kanya. Bumalik sa Nike, natapos na ni Peter Moore na taga-disenyo, ang prototype na sapatos para kay Jordan, ngunit mayroon pa ring mga bagay na hindi ginawa sa inaasahan. Masyadong flat ang kulay, nangingibabaw ang puti. Ipinaliwanag ni Peter na ang disenyo na ginawa niya ay ibinagay sa mga regulasyon ng NBA, kung saan ang lahat ng sapatos na isinusuot ng mga manlalaro ay dapat na dominanti ang kulay puti, at kung ang manlalaro ay hindi sumunod sa mga panuntunan, ang multang $5,000 ay sisingilin sa manlalaro bawat laro. Iminungkahi ni Rob na bigyan nila ng dominanteng pulang kulay ayon sa mga kulay ng Chicago Bulls at babayaran nila ang lahat ng multa na ipapataw kay Michael Jordan. Sumang-ayon sila sa panukala at nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos ay nakaisip si Peter ng isa pang ideya, na pinangalanan ang mga sapatos na may air, na binalak na ilapat sa isa pang produkto, habang inilalagay ang pangalan ni Michael Jordan pagkatapos nito. Iyon ang kapanganakan ng Air Jordan, ang maalamat na basketball shoe ng Nike. Ang trio na ito ay napuyat sa opisina at dumating pa sa katapusan ng linggo upang tapusin ang pagtatanghal bago nila nakilala si Michael Jordan. Si Peter mismo ang tumapos sa huling disenyo. Isang disenyo na ikinagulat ng lahat. Noong Sabado, nagkaroon ng meeting ang mga magulang ni Michael Jordan sa Adidas. Ipinakita sa kanila ang ilang modelo ng sapatos na ipapakita kay Michael Jordan. Hindi nasisiyahan si Dolores sa mga resulta ng disenyo. Bukod dito, napagtanto niya na ang Adidas ay tila walang isang pangunahing tao bilang gumagawa ng desisyon, tulad ng inilarawan ni Sonny kanina. Sa opisina ng Nike, noong linggo ng hapon, dumaan si Phil at nakita niyang desperadong sinusubukan ng kanyang team na matugunan ang pulong bukas. Walang gaanong usapan, tinanong agad ni Phil ang pangalan ng sapatos. Binanggit ni Sonny ang pangalang Air Jordan na sinabi ni Peter kagabi. Saglit na nag-alinlangan si Phil sa pangalang iyon, ngunit sa wakas ay inaprubahan niya na magkaroon ng isang pulong sa susunod na araw, kaya ng gabing iyon, sinimulan ng koponan na ayusin ang alok at ang diskarte sa pagpupulong. Sila ay mukhang masigasig at tiwala na magagawa nila ito. Kinabukasan, sigurado na, ang opisina ng Nike na matatagpuan sa isang lugar na malapit sa mga bundok ng Oregon, ay tinanggap ang pagdating ng future legend na si Michael Jordan, at ang kanyang mga magulang. Nandoon sila para pag-usapan ang alok ng kontrata. Ipinaalam ni Dolores kay Sonny na maaaring mukhang hindi interesado si Michael Jordan dahil napilitan siyang pumasok sa meeting room. Mukhang hindi interesado si Michael Jordan sa pagtugon kina Sonny at Rob na sinubukang makipagbiruan sa kanya. Sa kabutihang palad, naroon si Howard White upang basagin ang panlalamig. Naakit si Michael Jordan matapos niyang makita ang prototype na sapatos na inihanda. Ang unang Air Jordan ay dominanteng pula,
kapareho ng jersey ng Chicago Bulls. Binanggit ni Sonny at Rob na handa silang magbayad ng multa. Pagkatapos ay nagpakita si Phil upang magbigay ng impresyon bilang isang taong abala at sadyang nag-imbak ng oras upang dumalo sa napakahalagang pulong na ito. Pagkatapos ay gumawa si Rob ng isang marketing presentation tungkol sa plano ng publication printed media habang nagpapakita ng isang presentasyon na nagpapainip kay Sonny. Bigla niyang hiniling kay Rob na ihinto ang pagpapakita ng presentasyon at nagsimula ng isang inspirational na orasyon na nagpakilo sa puso ni Michael Jordan at ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na makukuha ni Michael Jordan ang lahat ng pera at katanyagan kung pumirma siya ng kontrata sa iba pang mga tatak, ngunit may kakaiba ang Nike. Ang makukuha niya ay isang walang hanggan. Ang mga sapatos ay sapatos lamang hanggang sa may pumatong sa kanila. Ang lahat sa silid ay malilimutan kung ang kanilang oras ay lumipas, ngunit hindi kasama ang pangalan ni Michael Jordan sa kanilang sapatos na Air Jordan. Ang Nike ay nagdala ng isang misyon upang gawing isang alamat ang pangalan ni Michael Jordan na tatagal magpakailanman. Ang pahayag na iyon ay nagpatikong sa pamilya Jordan. Agad namang iniabot ni Phil ang inihanda niyang official offer letter. Ang pinakamalaking alok ng kontrata na ginawa ng Nike sa isang atleta. Sinusubukang hanapin ng Nike ang bituin at natitiyak nilang si Michael Jordan iyon. Nakumbinsi ng orasyon si Dolores. Pagkatapos ay dinala niya ang kontrata at hiniling sa kanila na maghintay. Nakita ng team ang senyales na ang pulong ay nagtagumpay sa paghikayat sa superstar na kalimutan ang tungkol sa Adidas. Malaki ang respeto ni Phil sa talumpati ni Sonny kanina, kahit na medyo na-offend siya sa pahayag na lahat ng pangalan nila ay makakalimutan na. Bilang tagapagtatag ng Nike, sigurado si Phil na ang kanyang pangalan ay nasa parehong antas ng mga pangalan ng iba pang mga alamat tulad ni Kareem Abdul-Jabbar. Nakakanerbiyos ang mga sumunod na araw habang naghihintay si Sonny at ang iba pa ng balita mula kay Dolores. Ang mga bagay ay maaaring maging pangit, o marahil ang Diyos ng kapalaran ay nasa kanilang panig. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang tawag, hindi mula kay Michael Jordan, kundi mula kay Howard White na naging malapit sa ama ni Jordan. Nakatanggap siya ng leak na muling isinumite ng Adidas ang kanilang bid na may parehong halaga ng Nike plus ang Mercy 380 SL na kotse. Agad namang sumama ang loob ni Sonny dahil hindi nila kayang tumbasan ang mas magandang alok. Pagkatapos ng lahat, iyon lang ang kayang maibibigay nila. Hindi makayanan ni Sonny na makita si Rob na sumuporta sa kanya sa pagpapatakbo ng proyekto. Iniisip din niya na ngayon na ang huling araw niya sa opisinang iyon, dahil bukas na bukas ay madidisband na ang Nike Basketball Division, ngunit pagkatapos nun mayroon siyang tawag na natanggap mula sa isang hindi inaasahang tao, si Dolores mismo. Kinuha niya ang buong kapangyarihan sa lahat ng mga desisyon ni Michael Jordan. Sinabi niya na hindi nila tinanggap ang alok ng Adidas, dahil nagpa siya ng pumirma sa Nike. Natuwa si Sonny sa narinig. Tatanggapin ni Dolores ang alok ng Nike, na $250,000 kasama ang bonus ng isang pulang Mercedes-Benz 380 SL, ngunit may isa pang kondisyon, isang termino na magbabago sa kabuuan ng mga tuntunin ng kontrata sa pagitan ng isang produkto at ng brand ambassador. Hiniling ni Dolores kay Sonny at Nike na i-embody ang kanilang echoed kahapon sa kanilang promosyon na ilalagay nila ang pangalan ni Michael Jordan sa kanilang mga produkto ng sapatos. Para sa kadahilanang ito, gusto rin niyang malagyan ng label ang lahat ng produkto ng Air Jordan ng pangalan ng kanyang anak, at mula sa bawat pagbebenta ng sapatos ng Air Jordan, dapat makatanggap ang kanyang anak ng porsyento ng mga royalty sa pagbebenta. Naiwan namang nabigla si Sonny sa narinig. Hindi pa nagagawa ang ganoong kontrata. Napakahirap ding makinig sa kahilingang ito. Pagkatapos ay sumagot si Dolores na alam niya ang mga hinihingi ng mga sponsor para sa mga atleta na kinontrata at ang atleta ay dapat palaging gumanap ng mahusay at tuloy-tuloy upang mapalakas ang benta. Humingi lamang siya ng win-win solution para maging patas ito para sa magkabilang panig. Kailangan nilang maniwala na si Michael Jordan ay gaganap ng mahusay. Sinipi ni Dolores ang mga salita ni Sonny, na nagsasabing ang sapatos ay palaging magiging sapatos hanggang sa may tumuntong sa kanila. Kahit na muling inayos ni Sonny ang offer, iginiit pa rin ni Dolores ang kondisyon na isinumite niya. Sabik na naghintay si Phil sa balita mula kay Michael Jordan. Sa huli, kinailangan nilang tanggapin ang balitang hatid ni Sonny, mga salitang hindi kasiyasiyang marinig, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya si Phil na huwag pakialaman.
Sinabihan niya si Sonny na makipag-ugnayan kaagad pabalik at pumayag sa kontrata. Pinili niyang bumalik sa paggamit ng slogan na ginamit niya sa unang pagkakataon na nagsimula siya sa kumpanya, para makipagsapalaran. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Sonny kay Dolores at sinabing handang tanggapin ng kumpanya ang lahat ng mga kahilingan. Ngayon ay nagtagumpay na sila sa pagkabit sa kanilang target na bituin. Hiniling ni Sonny na pumasok si Rob sa silid ng opisina kung saan inihayag niya na nagtagumpay sila sa pag-recruit ng isang future star para sa pinakadakilang kontrata. Ang pinakamatagumpay na kontrata na nangyari sa kumpanya. Salamat sa mga benta ng sapatos, ang dating pinangarap ni Phil na kumita ng $3 milyong sa isang taon sa wakas ay natupad, kahit na lumampas sa mga inaasahan. Aabot sa $162 milyong ang nasold mula sa unang benta ng Air Jordan sa unang taon lamang. Ang pambihirang kita mula sa unang Air Jordan ay nagbago agad ng imahe ng Nike. Nagdala ang Air Jordan ng average na kita na $4 bilyong bawat taon para sa Nike, at para mismo kay Michael Jordan, patuloy na dumadaloy ang isang passive income hanggang ngayon. Humigit kumulang $400 milyong ang nagiging regular niyang sweldo bawat taon mula sa mga benta ng sapatos ng Air Jordan. Pagkatapos ng unang Air Jordan, nakaisip si Peter Moore ng bagong ideya sa logo para sa sapatos ng Air Jordan. Isang silhouette ni Michael Jordan na kuha niya sa isang larawan habang siya ay nag-layup. Binago ng kontrata ni Michael Jordan ang kumpanya ng Nike, ang modelo ng kontrata sa pagitan ng mga produkto at manlalaro na patuloy na sinusunod hanggang ngayon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!